Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng buwan ng Mayo. Ialay po natin sa misang ito para sa intensyon, para sa ating pong Jesus Nazareno na nabuhay muli. At para sa ating Santo Papa Francisco. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Lalo na ang ating mga pagunita kay San Atanasio. Isama rin natin ang ating intensyon para sa lahat ng narito sa labas at sa loob ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, napakahalaga ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon, pero mahalaga din ang pagbahaginan ng pagkain sa mga nangangailangan. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang pagkain sa panahon ng Eucharistia na tayo ay nagsalo-salo. Ngunit tayo upang maging karapat-dapat na makisalo at makilahok sa Eucharistia o banal na misa, tumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng panampalataya. Ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit naming ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmalasakit sa aming tapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila.
Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Magsitayo na po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Hallelujah! Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupa roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?"
Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tig-kakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Papuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 na mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propitang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Maupo ang lahat. Isang mapagparang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Nasa panahon tayo ng Pasko ng pagkabuhay muli, pero ngayon ay unang Biyernes ng buwan ng Mayo at tayo ay mas sentro sa ating pong Hesus Nazareno na siyang pinakamahal natin, na buong araw tayong nagsiksikan at gusto nating mapalapit sa kanyang bahay dahil sa ating pananalig at dahil sa ating panampalataya sa ating pong Hesus Nazareno. Palakpakan mo natin ang ating pong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Nabuhay muli siya pagkatapos nung nag-alay ng kanyang buhay upang ipahayag sa atin na ang buhat buhay ay malaga, na ang lahat po ng kanyang sinasabi, lahat po kanyang tinuturo ay mayroon ng tunay na batayan, at lahat ng ating pamimintuho, lahat po ng ating mga pagsasaksi, lahat po ng ating ginagawa upang tayo ay magpahayag ng ating pananalig at panampalataya sa Kanya, ay mayroon na pong batayan at saysay sapagkat siya ay nabuhay muli. Kaya kailangan din nating tingnan ano ang tunay na saysay ng kanyang pagbahagi ng kanyang sarili. Ang ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 15, ito ay patungkol sa pagparami ng tinapay. 5 tinapay lang na sibada, 2 isda. Ngunit nakakain ang 5,000 na lalaki, at dahil may kasama silang yung iba may asawa at mga anak, siguro aabot ng 20,000 katao ang kumakain. Pero nabusog ang lahat, mayroon pang sobra. Sa kakaunti, sa kakarampot na ibinahagi ng tao, ipinapahayag ng Diyos ang nag-uumapaw na biyaya na ibinigay niya sa pangangailangan ng tao. Ito yung pagpapahayag ng pag-ibig, ng habag o awa ng ating Panginoon sa ating lahat. Kaya kinakailangan na tingnan po natin ang pagbabahaginan. Sa atin pong unang pagbasa, ang mga nananalig sa ating Panginoon, ang kanya pong 12 na mga apostol at mga disipulo, ay
hinuli po sa Sanhedrin at doon sila nagsasaksi. At salamat sa tulong ni Gamaliel, sila pinalaya, pero pinapalo muna. Pero tuwang-tuwa sila nung pinapalo sapagkat sila ay nakiisa na sa paghihirap ng Panginoong Hesus na sila ay kailangang magsakripisyo upang ipahayag nila ang kanilang pananalig at panampalataya sa ating Panginoon. Isang sakripisyo na kuminsan na sa buhay natin, ang ating pakikiisa sa ating Panginoon ay kailangan ding sakripisyo. Ang ilan sa inyo na narito, nagsakripisyo din. Hindi makakaupo dahil sa kadami ng tao at mula pa kanina gusto niyong papasok at talagang hindi alintana sa inyo ang init paanumang mga paghihirap sapagkat ang inyong pananalig sa ating Pong Isus Nazareno ay nag-uumapaw. Ang inyong pagmamahal sa Kanya ay wagas at tunay at dahil dito, handa kayong magsakripisyo. Ito ay bahagi din sa ating pagbahaginan. Pero ang ating Panginoon ay mayroong tunay na pagbabahaginan. Una sa lahat, ang Diyos ay nagbahagi sa pagitan ng Kanyang salita ay Kanya pong nilikha. Ibinahagi niya ang Kanyang kapangyarihan upang magkaroon ng nilikha na tao na magpupuri sa Kanya. Nagkasala ang tao, nagsalita ang Panginoong Diyos, at nagkatawang tao ang salita, at yun ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Salamat sa tulong ng mahal na Birhen Maria. At ngayon sa ating Ebanghelyo, itong salita ng Diyos na nagkatawang tao na ating Panginoong Hesus Nazareno ay naroon ngayon sa lawa ng Tiberias o lawa ng Galilea, at napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya dahil sa mga himala ng Kanyang ginagawa. Pero matagal nang sumusunod ang mga tao sa kanila at nagugutom na ito. Noong tinanong ng ating Panginoon si Felipe kung ano ang gagawin, si Felipe ay nagsabi na maski ilang denaryo ay hindi kakasya para pakainin ang mga tao. Pero si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, ay ipinakilala ang isang bata na may dala na 5 tinapay at 2 isda. Pero ang tanong, ito ba ay kasya para sa lahat? Ang ating Panginoon walang ginawa, kinuha niya at gumawa siya ng himala na pinarami niya ang pagkain. Kaya ng ginagawa noon ni Elisha na pinarami ang pagkain. Kaya ng ginawa ni Propeta Elias na kanya pong pinarami ang harina upang magpapatuloy na makakain ang byuda ng Saripta. Gaya ng ginawa ng ilang mga banal na pinarami ang pagkain upang hindi magkagutom ang mga tao. Ang mahalaga po dito ay ang bahaginan sa pagkain. Ang bahaginan sa pagkain sa salita ng ating Panginoon na Hebreo ay halokha okel. Okel, pagkain. Pagsabing halakata ay ibig sabihin pagbahagi. Sa ating mga pagbasa ngayon ay nakasulat sa original sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ito ay kinikrisi pahito. Pahito, pagkain. Ang pagbamaginan ng pagkain na nasali naman ni San Jeronimo na Chibom Comunicando. Kaya meron po tayong tinatawag na communion. Doon po nagsimula yung comunicando. Ang chibom ay pagkain. Ang pagkain ay malaga sa tao. Pero ang pagkain ay hindi po para sa personal ng tao. Kasi kung minsan, kung personal lang, napakaraming tao na tumitingin lang sa kanyang sarili at ang pagkain ay para ng kanyang sarili, nakakalimutan niya ang kanyang mga kapwa na nagugutom o nagkukulang ng pagkain. Ang pagkain ay isang karapatan ng bawat tao. Ang pagkain, hindi lang mahalaga at karapatan ng tao, ang pagkain ay isang tanda ng presensya ng Diyos na siya mismo nung una
ay nagpakain kay Adan at ni Eva doon sa Eden, sa Harden, dahil makain nila ang lahat ng mga bunga ng mga tanim doon liban sa isang pinagbawal na kahoy. Pinakain ng Diyos sa panahon ng kanilang paglalakbay mula sa Ehipto at doon sila sa disyerto o sa ilang, binigyan sila ng mana at noong dumating ang panahon, ang anak na niya na maging pagkain para sa atin dahil nag-alay ng kanyang buhay at namatay at nabuhay muli. Ngayon, ang kanyang alaala ay nasa banal na misa na tinatawag natin Eucharistia o pasasalamat dahil sa pag-alay ng Panginoon, unang pagbahagi niya ay ang bahagi ng kanyang mga turo sa atin, mga salita na busugin tayo sa kanyang mga aral. Ang punong bahagi ng banal na misa ay tinatawag na Eucharistia, na pasalamat, atin pong tinatanggap ang katawan, kabanal-banalang katawan ng ating Panginoong Hesus, kaya sinasabi ng pari o ng lay minister, katawan ni Kristo, at sasagot tayo na amen. Sapagkat yun po ang pagbahagi ng ating Panginoong Hesus, dahil ang pag-ibig ay hindi niya tinatago. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay kanya pong ibinabahagi. At kung tayo nananalig sa ating Panginoon, at hindi lang nananalig tayo imahin at larawan ng Diyos, at dahil Kristiyano, larawan tayo ng ating pong Hesus Nazareno, kailangan tayong magbahaginan. Kailangan tayong magbahaginan, hindi lang sa pagkain, sa dekalidad na panahon, sa ating mga kakayanan o talento, sa mga material na bagay na nasa atin, yun ay dapat nating ibahagi upang hindi magkagutom ang lahat. Marami pong nagugutom hindi lang sa pagkain. Nagugutom sila sa katarungan. Nagugutom sila sa saysay o kabuluhan ng buhay. Nagugutom sila sa pagkaroon ng pagkilala at pagmamahal ng Diyos. Nagugutom sila sa lahat ng pagtingin ng kanilang sarili na kailangan nila makikita na ang buhay nila ay mayroong tunguhin, ang buhay nila ay may saysay, ang buhay nila ay may magagawa. Kaya kailangan nating pusugin ang bawat pagkauhaw, ang bawat pagkagutom sa anumang aspekto, sa anumang klase na pagkagutom. Maari man tayong mabusog sa pagkain na material. Paano ang pagkagutom natin sa magandang relasyon sa loob ng tahanan o pamilya? Paano ang pagkagutom natin sa isang bansa na may tunay na kalayaan at pagtitipon ng lahat ng tao na mayroong pagtutulungan at mayroong habag at mayroong awa at mayroong pagkikiisa at mayroong puso upang makibahagi sa dekalidad na panahon, talento at mga material na bagay. Nagugutom tayo sa ating pananalig sa Diyos na kung minsan hindi natin gaanong nadama ang kanyang presensya dahil sa pinagdaanan natin sa buhay, dahil sa mga eksperyensya nating napakalalim. Ngunit ang pagkagutom na ito, hindi lang natin napahayag na tuwing Biyernes o dili kaya Linggo tayo pumapasok sa tahanan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang pagkagutom natin ay isang esensyal na pagkagutom sa Diyos, na puno ng habag, puno ng awa, at may wagas na pag-ibig na kailangan din nating madama sa konkrito sa pangitan ng ating kapwa-tao. Sino ba ang magmahal sa atin ng konkrito na mayroong pagdadama? Hindi ba ang tayo rin para sa ating kapwa? Masabi ba natin na umibig ang Diyos sa atin, ang ating pong Hesus Nazareno umibig sa atin, na hindi natin madama? At nadama natin at madama natin lagi dahil tayo nagmamahalan. Kapag hindi tayo nagmamahal, kapag hindi tayo nagpakita ng pag-ibig sa ating kapwa, hindi rin natin madama ang presensya ng Diyos ng pag-ibig. Hindi rin natin makilala na ang Diyos pala ay may tunay at wagas na pag-ibig sa atin. At dahil dito, hindi tayo magkaroon ng kabuluhan o saysay ng buhay. Kailangan na nakilalanin natin na ang mga kamay, ang mga paa, ang mata, tainga, at higit sa lahat, ang puso ng tao ay
puso din ng Diyos. Madama natin ang Diyos ng pag-ibig kung marunong tayong umibig at magmahalan sa isa. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong Isus Nazareno, nagmahal sa atin at ang pagmamahal na ito atin din ipahayag sa ating kapwa-tao. At ngayong Biyernes, damin natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan nating pagmamahalan sa isa't isa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 katao, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon na ibinigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na maipagkaloob niya sa atin at atin pong tutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Ama, dingin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw ay iyong anak na nabuhay at naghaharing magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang gabi nawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang panindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na salampatayanan ng Obispong Banal na aming pinarangalan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanginoon ay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinarangalan sa pumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kay Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kailang iniukol kaysa ng sambayan dito ay nagtitipon. Kay kaysa na mangyali si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kaya nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig nito nung siya'y binyagan. Siya na kaisa ni Kristo sa pagkamatay, nung ngayon siya pumanaw na may kaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose.
kay San mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Atanasio, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pupupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyaw kami sa lahat ng masama. Daling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at dalay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa ating sa kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pagsunod ko. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo ay nabuhay. Alleluia. Lubos ang nagtagumpay. Alleluia. Sa lahat niyang kalaban. Alleluia. Magalak at magdiwang. Alleluia. Si Kristong Jesus natin. Alleluia. Narito na't kapiling. Alleluia. Siya'y muling pagkabuhay. Alleluia. At walang hanggang buhay. Alleluia. Tayo ay nabubuhay. Alleluia. Sa Espiritong bigay. Alleluia. Ni Kristong nagmamahal. Alleluia. Sa Diyos amang banal. Alleluia. Ang mga kasalanan ay alleluia. Nabaon na sa hukay. Alleluia. Sa pag-ibig sa kapwa. Alleluia. Tayo'y di magsasawa. Alleluia. Si Kristo ay nabuhay. Alleluia.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naaapektuhan at nasa lanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa second year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayo mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskel sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, ang mga pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na poong Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama, pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at takwil ang kasalanan at masama at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Banggitin ang kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata
ay lalo namang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang panampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak, upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinatanggap. Sungitan din ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay minaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong pagbahagi ng inyong donasyon at tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Tayo po ay tinatawag na magbahaginan. Magbahaginan ng pagkain at iba pa. Una, upang ang pagtitiwala at ang damayan at pagkakaisa at pagtutulungan ay siyang maitaguyod natin. Pangalawa, na magkaroon tayo ng mabuting komunikasyon at pag-unawaan sa isa't isa. At pangatlo, upang magkaroon tayo ng pakikisama, pakisalamuha na nagbigay inspirasyon sa isa't isa sa pamagitan ng ating pagbahaginan ng pagkain at iba pang pangangailangan. Pang-apat, na magkaroon tayo ng isang pag-unlad, hindi lang sa kalakasan ng ating pagkatao at buhay, kalakasan din ng ating pananalig sa Diyos. At panglima, na tayo ay magkaroon ng pagbahaginan sa ating pananalig at panampalataya sa Diyos, na ito'y napaunlad dahil sa ating marubdob, matibay at malalim na pagsasaksi sa ating panampalataya, sa ating pagiging pagkaroon ng habag, pagkaroon ng pag-unawa, pagkaroon ng pagpapatawad at pagpakumbaba, pagkaroon ng Kristiyanong mga mitiin na isinasabuhay natin para sa kabutihan ng bawat isa. Ang mahalaga, magbahaginan tayo gaya ng ating pong Isus Nazareno. Ngayon po ang pasbas. Ngayon po lang itaas bagya, huy bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mahal na pong Isus Nazareno, niagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may tang na loob na tinatanaw. Masusanay po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. maging taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus natin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba